hanggang ito. And nabanggit ko nga kanina, nakita ko marami yung mga kapatid natin na nag-join online. So baka yun ang dahilan bakit medyo kukonti tayo dito sa ano. But anyway, tayo ay nagagalak pa rin sapagkat sinet aside natin yung araw na ito, yung araw ng linggo, araw ng Panginoon, upang siya ay ating sambahin, kilalanin, at bigyan ng papuri at luwalhati. So, ang akin pong ibabahagi sa ating pag-aaral sa umagang ito ay ipagpapatuloy lamang natin yung ating ginagawang serye sa aklat ng Genesis. At naboboard na ba kayo? No? Sa ating pag-aaral. Salita ng Diyos yan, biyan kinauupo. I hope hindi nyo pa nakakalimutan kahit pa paano yung ating mga napag-aralan ng mga nakaraan. But we will have to do a quick recap. No? So, in the past Sundays na pag-aralan po natin yung chapter 1, of course, tiningnan po natin doon yung creation. Ito po yung account of the creation. Na pag-aralan natin dyan yung paglalang ng Diyos ng lahat ng bagay. Sa chapter 2 naman po, nakita naman natin dyan yung kung paano si Adan at saka si Eva doon sa hardin. At nandyan din po sa chapter na yan yung nilalang ng Diyos yung babae o si Eva bilang companion ni Adan. Sa chapter 3, ang highlight po niyan yung temptation. Yung paglinlang ng diablo doon po sa unang mga tao, kay Adan at saka kay Eva, at yung kanilang fall. Pinalayas po sila sa hardin. Sa chapter 4, which is hindi po natin natapos, ang mga highlights po dyan, yung division ng chapter na yan is, una po, yung pagpatay ni Cain kay Abel, kanyang kapatid. Yung verse 11 to 16 is talks about the curse, yung sumpa kay Cain. At verse 17 to 24, yung lineage ni Cain, o ni Cain. At ang remaining verses is about the third son that's born to Adam and Eve. And then chapter 5, the whole of chapter 5 talks about the lineage o yung kanunuan ni Adan hanggang kay Noah. Sa ating pag-aaral sa umagang ito, titingnan po natin yung chapter 4, verse 17 hanggang sa last verse ng chapter 5. So, yan po yung ating mga tinalakay, mga kapatid. No? Nagkaroon pa po tayo ng mga ano dyan mga 3 yata na side trip. Una po, pinag-aralan natin dyan yung ano ang nangyayari sa tao kapag siya ay namamatay, what happens to a man after death. And then we also have separate lesson on yung the offering of Cain. And then yung last Sunday, ang lesson naman po natin na side trip is yung calling on the name of the Lord. So balik po tayo doon sa Genesis. We are now in chapter 4, down at verse 17. So kung meron po kayong mga Biblia, ay samahan niyo po ako sa pagbuklat dito po sa Genesis chapter 4. We are now in verse 17. At
Hindi ko po i-flash sa screen yung verse by verse. Subalit, ito po yung ating titingnan. So habang binabasa po natin yung genealogy, ito po yung ating parang pinaka-guide. So pinaka-simplified na po yan. Kasi kung babasahin po natin, we will get bored into details. Maboboard po tayo na ito po yung anak ni ano, anak-anak ni ano, na anak ni ano. So ito po mas maliwanag. So Genesis chapter 4 verse 17, ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. At nakilala ni Cain ang kanyang asawa at siya'y naglihi at ipinanganak si Enoch. So yung anak ni Cain ay si Enoch. At siya'y nagtayo ng isang bayan at tinawag ang bayan ayon sa pangalan ng kanyang anak na Enoch. At naging anak ni Enoch si Irad. Ito na po yung sinasabi ko mga kapatid. At naging anak ni Irad si Mehujael. At naging anak ni Mehujael si Metusael. At naging anak ni Metusael si Lamech. So ito po yung generations after Cain. Yung mga anak niya at mga naging anak-anak din nila. At si Lamech ay nag-asawa ng dalawa. Ang pangalan ng isa ay Ada at ang pangalan ng ikalawa ay Zila. At naging anak ni Ada si Jabal. Ito po si Jabal. Na siyang naging magulang ng nangagsisitahan sa mga tolda at may mga hayop. So dito po nag-umpisa kay Jabal yung mga taong sheep herders o yung mga nagpapastol ng mga hayop. No? At ang verse 21 at ang pangalan ng kanyang kapatid ay Jubal. Ayan po, nakikita po niyo sa screen si Jubal, na siya namang naging magulang ng lahat ng tumutugtog ng alpa at ng mga flauta. So, ito namang lineage ni Jubal yung mga musician. At tungkol kay Zila ay ipinanganak naman niya si Tubal-Cain. Ito naman yung isang asawa ni Lamech na nagkaanak naman sila si Tubal-Cain. Na namamanday ng lahat ng kagamitang patalim na tanso at bakal. At ang kapatid na babae ni Tubal-Cain ay si Naamah. So itong si Tubal-Cain naman, dito naman ang galing yung mga yung mga metal workers, yung mga blacksmith, kumbaga mga panday. No? At sinabi ni Lamech sa kanyang mga asawa, Ada at Zila, pakinggan ninyo aking tinig. Kayong mga asawa ni Lamech ay makinig ng aking salaysay, sapagkat pumatay ako ng isang tao dahil sa ako'y sinugatan, at ng isang binata dahil sa ako'y hinampas. Kung makapitong gagantihan si Cain, tunay na si Lamech ay makapitong pito. Okay. Let's go to the next verse. At nakilalang muli ni Adan ang kanyang asawa. Ibig sabihin po mga kapatid, sila ay nagkaroon uli ng sexual union at nanganak ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Seth. So ito po, nagkaanak siya ulit sapagkat si Abel ay namatay na. At alam niyo po yung pangako doon sa Genesis chapter 3 nung sila po ay nagkasala. Di ba po merong sumpa doon sa Diablo na yung anak ng babae ang dudurog sa ulo ng Diablo. So ibig sabihin po, sa anak ni Adan ay manggagaling yung dudurog sa ulo ni Satanas. Hindi po pwedeng mangyayaring manggagaling kay Cain sapagkat si Cain ay makasalanan. So, at si Abel ay pinatay na ni Cain. So, manggagaling naman kay Seth. Kaya po ipinanganak si Seth. At yun po ang sinasabi ng talata. At tinawag ang kanyang pangalan na Seth sapagkat anya'y binigyan ako ng Diyos ng ibang anak na kahalili ni Abel. So take note of that mga kapatid. Si Seth ay naging kahalili ni Abel. So parang replacement ni Abel.
Sapagkat, if you remember, si Abel po ay matwid. No? God was pleased with him. He found favor with God. Sapagkat anya'y binigyan ako ng Diyos ng ibang anak na kahalili ni Abel sapagkat siya ay pinatay ni Cain. At nagkaanak naman si Seth ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Enos. Ayan, si Enos. Noon ay pinasimulan ng mga tao ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Ito po'y pinaliwanag po natin noong last Sunday. No? In the context of this chapter, ito po ay nagpapakita na doon po nag-umpisa na ang tao ay sumamba sa Diyos. No? If you read further in the book of Genesis, nasa chapter 12, 14, nandyan po yung mababasa natin na si Abraham ay nagtayo ng dambana, ng altar, at tumawag sa pangalan ng Panginoon. So, now, in verse 5, chapter 5, so if we go to the next chapter, chapter 5, ito na po, yung genealogy ni Adam hanggang kay Noah. Ito ang aklat ng mga lahi ni Adam. Nang araw na lalangin ng Diyos ang tao, sa wangis ng Diyos siya nilalang. I hope naririnig ng ating mga kapatid sa online. Hindi ko pala na check kanina. Paki-comment na lang po mga kapatid kung hindi po ninyo naririnig or nakikita yung presentation para atin pong maayos. So chapter 5 verse 2, lalaki at babae silang nilalang. Ito po, maliwanag naman po yung sinasabi ng talata na nung nilalang ng Diyos, ang tao, dalawang kasarian lang, lalaki at babae. Ngayon po mga kapatid, ang dami na. May LGBTQA+, baka may minus pa. At meron pa. Yun na po ang ano ngayon LGBTQA. May plus pa. So, but in the beginning, and the design of God is only man and woman. Male and female. Wala na pong in between. Wala na pong karagdagan. Sa verse 3, at nabuhay si Adam ng 130 taon, so 130 years, at nagkaanak ng isang lalaki sa kanyang wangis na hawig sa kanyang larawan, at tinawag ang kanyang pangalan na Seth. So ito po pa lang si Seth ay ipinanganak ni Eva nung si Adam ay 130 years old, sabi po diyan. No? Verse 4, at ang mga naging araw ni Adam pagkatapos na maipanganak si Seth ay 800 taon. So, after the birth of Seth, nabuhay pa si Adam ng 800 years. So, all in all, ang kanyang, babanggitin din po dyan mamaya, 930 years old ang kanyang edad nung siya ay namatay. No? So, pagpapatuloy po mga kapatid sa verse 4, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. So, si Adam pala ay nagkaanak pa ng marami pa bukod kay Cain, Abel, Seth. Nagkaroon pa siya ng mga sons and daughters. No? Kaya lang hindi na nabanggit yung pangalan kasi kumbaga parang hindi na siya ganon ka-relevant. No? Ang binanggit lamang dito sa genealogy ay yung kanyang anak kung saan lilitaw yung Kristo na dudurog sa ulo ng ahas o ni Satanas. So,
I will just have to make a quick side trip dito po sa tinuran sa verse 4 na si Adan ay nagkaroon pa ng mga anak na mga lalaki at mga babae. So, ito po yung kumbaga first family, no? So, hindi din po binabanggit sa atin ng Book of Genesis kung ano ang edad ni Adam nung ipinanganak niya si Cain at saka si Abel. But yung kay Seth, binanggit po na 130 years old si Adan nung ipinanganak si Seth. At sabi nga po sa verse 4, nagkaroon pa siya ng mga anak na lalaki at mga anak na babae. Now, meron pong sa akin pong pagre-research mga kapatid, meron pong mga nabasa ako ng mga katanungan which is maybe na itatanong nyo din. Kasi sabi doon sa verse sa chapter 4 verse 17, at nakilala ni Cain ang kanyang asawa. So Cain knew his wife. So may asawa si Cain. So ang isang katanungan is saan kumuha ng asawa si Cain? No? Ibig bang sabihin, ang Diyos ay gumawa pa ng ibang tao bukod kay Adan at Eva? Hindi po binabanggit sa banal na kasulatan. Hindi rin po binabanggit kung saan siya kumuha. Pero ang pinaka-possible na explanation ay kumuha siya ng kanyang asawa mula sa kanyang mga kapatid. Ganon din po si Seth. No? Wala namang ibang tao, sila-sila lang eh. So, silang magkakapatid ang nag-aasawahan. At yan po, mga kapatid, in the beginning, that practice was permitted by God. I'm sorry if I'm pero yun po yung pinaka-possible na explanation, no? That marriage between siblings, magkakapatid at magpipinsan may have been permitted by God as a means to populate the earth. Para dumami po sila. Sapagkat kukunti, no? If we look at Abraham in Genesis chapter 20 verse 12, ang asawa po ni Abraham si Sarah, di po ba? Si Sarah po ay kanyang half-sister. Kapatid niya sa ibang ina. Genesis chapter 20 verse 12. Ito po ang sinasabi nung siya po ay kinumpronta, bakit binigay niya si Sarah na na kay Paraon, nasa na po? Chapter 20 verse 12. Kay Abimelech, I'm sorry. Kay Abimelech, sabi niya, verse 11, verse 10, at sinabi ni Abimelech kay Abraham, anong nakita mo na ginawa mo ang bagay na ito? Kasi binigay niya si na asawa niya. Oo. At sinabi ni Abraham, sapagkat iniisip ko, tunay na walang takot sa Diyos sa dakong ito. At papatayin nila ako dahil sa aking asawa. Kaya niya, sinabi na, kapatid niya. Totoo naman talaga, kapatid niya eh. At saka, sabi niya ni Abraham, at saka talagang siya'y kapatid ko na anak ng aking ama, datapwat hindi anak ng aking ina. At siya'y naging asawa ko. So, did God condemn Abraham? No. Because that was the practice of the time. Ganun din po si Jacob. No? Si Jacob po, yung kanyang inasawa na si tinalaki ni Brother Sanbad doon sa yung lesson niya, yung kanyang napupusuan na si Rachel at saka si Leah, anak po nung kanyang tiyuhin, kapatid nung nanay niya, si Laban. So, first cousin niya. No?
So that was the practice kasi kokonti pa lang tao noon mga kapatid. But then the time came na ipinagbawal na ng Diyos sa bansang Israel yung marriage between family members and relatives. Yan po ay ating mababasa sa Leviticus chapter 18 at saka sa 20. Hindi po natin babasahin lahat in passing lang mga kapatid. Sabi po diyan Leviticus chapter 18 para po sa mga kapatid natin na nasa online. Leviticus chapter 18, I will start with verse 2. O verse 1. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, ako ang Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong gaya ng ginawa sa lupain ng Ehipto na inyong tinahanan. At huwag din kayong gagawa ng gaya ng ginagawa sa lupain ng Kanaan na pinagdadalan ko sa inyo. Ni huwag kayong lalakad ng ayon sa mga palutuntunan nila. So sabi ng Panginoon, piniprepare yung bansang Israel before they are about to enter Kanaan. Sabi ng Panginoon, huwag kayong gumaya doon sa practice ng mga Egyptian kung saan kayo galing. Huwag din kayong gagaya sa practice nitong Kanaan na kung saan kayo ay pupunta. And bakit? Ano po ba ang practice nila mga kapatid? Ito po. Verse 6. Huwag lalapit ang sino man sa inyo sa kanino man sa kanyang kamag-anak na malapit upang ilitaw ang kanyang kahubaran, ako ang Panginoon. So ibig sabihin po, aasawahin mo. You will take a person as your wife or husband. Ang kahubaran ng inyong ama o ang kahubaran ng iyong ina ay huwag mong lilitaw. Siya ay iyong ina, huwag mong ililitaw ang kahubaran niya. So, if you go through this whole chapter, mga kapatid, makikita po ninyo dyan na bawal po yung pag-aasawa ng anak sa kanyang tatay, anak sa kanyang ina, no? Anak na babae sa anak na lalaki, o yung magkapatid, no? Yung auntie, uncle, pinsan, and also in Leviticus chapter 20, we will not read that. Naandyan na din yung hindi ka pwedeng makipagtalik o sumiping sa hayop, sa babaeng marumi, sa yung kapitbahay. Andyan po lahat. Basahin nyo na lamang po mga kapatid para hindi po tayo tumagal. But then, going back to our lesson, dyan po kumuha ng asawa si Cain at saka si Seth sa kanilang mga kapatid. That was permitted by God during that time. Pero the time came na ipinagbabawal na. And we can read that in Leviticus chapter 18 to 20. So tuloy po natin yung ating timeline. And in chapter 5. So Genesis chapter 5, let's go back to Genesis chapter 5. So, sabi po sa verse 5, at ang lahat ng araw na ikinabuhay ni Adam ay 930 taon, so 930 years, at siya'y namatay. At nabuhay si Seth na 105 taon at naging anak niya si Enos. So, when Seth was 105. So, nung si Seth ay 105 years old, nagkaanak siya 15 years. kay Enos. Okay? Nung si Enos ay, ang edad ay 90 years old, pinalak naman nung asawa niya si Kenan. So yan po yung ating mga numbers diyan na nasa chart, no? At nabuhay si Seth pagkatapos na maipanganak si Enos ng 807 taon
at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Seth ay 912 taon at siya'y namatay. 912 and he died. And all throughout, mga kapatid, hindi ko na po isa-isahin, no? Para hindi po tayo tumagal. Kasi ganyan din po yung ang pagkakasunod-sunod niya. And every time the verse will say, this so and so lived for this so and so years, ang kasunod po nun, or yung ending ng statement is, and he died. No? Pansinin po ninyo mga kapatid. Yan. Yan po ang ending ng lahat ng verse na nagbabanggit nung bawat na ito, patriarchs. Sa verse 8, mababasa po niyo yan. Verse 11, verse 14, verse 17, verse 20, verse 27, verse 31. Yung kay Noah po, hindi nabanggit. Pero ganun din. Mababasa nyo yan, nasa chapter yata yan eh. Chapter 9 yata yan. Nabanggit. And he died. So lahat po ng yan po ang ending. With the exception of Enoch. Si Enoch po hindi namatay. No? Ito po yung pinakamatanda sa mga nabuhay na yan. Ang edad po ni Methuselah is 969. You can read that in verse 27. No? Pero yung kanyang ama, nauna pa siyang namatay sa kanyang ama. Bakit hindi naman namatay yung kanyang ama eh? Bakit? God took him. Kinuha siya ng Diyos. Now, bago po ako pupunta doon, gusto ko lamang pong bigyan ng diin, mga kapatid, na sapagkat binibigyan diin ng banal na kasulatan na ang mga taong ito, bagamat sila ay nabuhay ng matagal. Biruin nyo, si Adan nabuhay ng 930 years. Si Seth, 912. Si Enos, 905. Si Cainan, 910. Si Mahalalel, 895. 962 naman si Jared. Oh. Si Enoch is, ano ba to? $365. O, ito lang yata ang pinaka-maiksi sa kanila eh. 365. Hindi, 365 po siya, ipinanak niya si Methuselah. Okay. Ngayon, mga kapatid, gusto ko lamang pong bigyan ng diin o ng pansin sapagkat binigyan ng diin ng ating talata na binabasa. Etong kataga na and he died. All of them. No? Makikita natin dito na gaano man kahaba ang buhay ng tao, mamamatay pa rin. No? Yan po ay dahil sa pagkakasala ni Adan. No? Nung nagkasala si Adan, sabi nga doon eh, 'di ba no? Ang sabi sa kanila doon, huwag kakainin yung ipinagbabawal na bunga. Sapagkat on the day that you will eat of the forbidden fruit, you will surely die. Tunay ngang ikaw ay mamamatay. Kaya po, totoo. Wala pong gaano man kahaba ang buhay nila, mamamatay pa rin sila. And, just a short, just a quick reference to Romans chapter 5, verse 12.
Maliwanag po dito, binanggit po yan. Romans chapter 5, verse 12 and 14. Sabi po, wherefore, as by one man sin entered into the world, and death through sin. No? Kaya, kung paano na sa pamamagitan ng isang tao, ito po si Adan, ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, at ang kamatayay sa pamamagitan ng kasalanan. At sa ganito, ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. So, ang kamatayan nararanasan na natin dahil po sa kasalanan. Now, going back po, bakit si Enoch? Special. Hindi namatay. Kinuha siya ng Diyos. No? Hindi po binabanggit dito sa talata, ang sabi lamang po dito sa Genesis chapter 5. If we read this. Sabi po dito, and Enoch walked with God, at lumakad si Enoch na kasama ng Diyos. Alam po ninyo mga kapatid, nung akin pong binasa ito, no? Ito lamang si Enoch ang may nakalagay dito na he walked with God. Siya'y lumakad kasama ang Diyos. And twice, binanggit po dito. Verse 24 and verse 22. Verse 22 and verse 24. Binanggit po, Enoch walked with God. Si Enoch ay lumakad kasama ang Diyos. Now, if we go to Hebrews chapter 11, ito po yung parang explanation. Hebrews chapter 11 verse 5 and 6. Sabi po. Kasi ang katanungan, paano si Enoch lumakad kasama ang Diyos? How did Enoch walk with God? Hebrews chapter 11 verse 5, it says here, by faith, Enoch was translated that he should not see death. Sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat. Inilipat siya ng Diyos, kinuha siya ng Diyos. No? Inilipat siya sa langit. Upang huwag niya makita ang kamatayan at hindi siya nasumpungan sapagkat siya'y inilipat ng Diyos. Sapagkat bago siya inilipat, ay pinatotohanan sa kanyang siya'y naging kalugod-lugod sa Diyos. No? He was pleasing to God. Bakit? Why was Enoch pleasing to God? Ang explanation po, nasa kasunod na talata, verse 6. Sabi po, at kung walang pananampalataya ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Diyos. By faith. It is through faith ni Enoch. Bakit naging kalugod-lugod siya sa Diyos? At ang kanyang paglakad, mga kapatid, ay ganito. Sabi po, kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. That is one point. At sumampalatayang siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya ay nagsisihanap. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. So, this may be the reason why Enoch became pleasing to God. Because of his faith, he believed in God, naniwala siya na merong Diyos. At dahil sa paniniwala niyang yan, namuhay siya. At siya ay nagtiwala na siya ay tatanggap ng reward ng kanyang gantimpala sa kanyang pagtatapat sa Diyos. Kaya siya po ay naging pleasing. Hindi siya nakaranas ng kamatayan. Kinuha siya ng Diyos.
And so, yan po ay isang magandang aral din nating susundan na yung paglakad. Ito po, yung ating ginagawang pagsamba tuwing unang araw ng sanglinggo. Isa po itong, hindi ko po sinasabi na ito. It is just one of those things that we can do to prove that we are walking with God. Paano mo masasabing na lumalakad ka kasama ng Diyos kung ikaw ay hindi naman, di ba? Sumasamba pag araw ng linggo. No? Pag hindi mo siya kinikilala bilang Diyos, hindi ka nabubuhay ng naaayon sa kanyang kalooban. Nakagaya po dito ni Enoch. Enoch walked with God. And so God was pleased with him. So, yan lamang po mga kapatid ang aking ibabahagi sa ating pag-aaral sa umagang ito. Diyan na po nagtatapos yung chapter 5. No? Sapagkat ang last verse po niyang chapter 5 ay about kay Noah. No? Si Noah. At yung chapter 5. Sabi po, verse 32, at si Noe ay may 500 taon at naging anak ni Noe, si Sem, si Cam, at si Japet. So dyan po nagtapos kay Noah. Now, chapter 6, yan po yung ating next na lesson. So, next lesson po natin is Noah and the flood. So, assignment po ninyo mga kapatid, basahin po ninyo yung chapter 6 to chapter 9. And that, para pag i-discuss po natin sa susunod nating pag-aaral, kahit paano, masundan po natin. Hindi po ba? So, assignment, read Genesis chapter 6 to Genesis chapter 9. Para mas maganda po yung pag-aaral natin dito sa buhay ni Noah at saka yung flood. Okay? So, yan lamang po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Meron po bang mga katanungan mga kapatid? Okay, kung wala pong katanungan, tayo po ay magpapatuloy. We will sing one hymn and then Brother Sanbar will lead us with the sermon.